Bukang Liwayway ni Hilaria Labog. Isang araw, napagdesisyonan ng dalagang si Veronica na iwan ng kabukiran upang makipagsapalaran sa Maynila. Ano ka sa Maynila? Tanong ng kanyang lola Sisa. May pera roon, lola. Sagot naman ng dalaga. Huwag kang luluwas dahil ang talayuma ko. Hindi perang makukuha mo roon kung hindi luha. Araw at gabi kung isipin ni Veronica ang maikling sagutan nila ng kanyang lola. Pero makalipas ang 2 linggo ay hindi nito natiis ang dalaga at napapayag sa kanyang kagustuhan. Palarin ka man o hindi, parati mong tatandaan na bumalik dito sa atin. Nasa sariling tahanan lang ang langit naming mahihirap. Bilin ng matanda. Hindi alam ng kanyang lola na kasabay ni Veronica ang kanyang mga kaibigan na sina Lydia, Angelita at Kunching na pareho ring magtatrabaho sa paggamutang Riverview. Mabuti na raw ang maging katulong sa ospital kaysa mamasukan sa kamag-anak dahil mahasa ang kanilang Ingles at maaaring mapagkamalan silang mga nurse kinalaunan. Pagsang-ayon ng magkakaibigan sa isa't isa, ito ang nagpapalakas ng loob ni Veronica. Doon, nakilala ng dalaga si Edgardo na namamahala sa information ng pagamutan. Kinalaunan ay naging magkasintahan ng dalawa. Nagpadala ng isang liham si Veronica sa kanyang lola Sisa na siya ay nasa magandang kalagayan kasabay ng kanyang pagpapadala ng 20 pisong sahod nito habang itinabi naman niya ang 10 para sa sarili. Naging kulay rosas ang pag-iibigan ni Edgardo at Veronica. Ang paggamutang Riverview ang naging langit ng kanilang pagsasama at ipinangako ni Edgardo na bago matapos ang taon ay magpapakasal na sila. Ngunit isang hapon, nabalot ng dilim ang rosas na nararamdaman ng dalaga nang marinig nito si Edgardo na may kausap na isang babae sa dulo ng hagdanan. Kung pumunta ka kahapon, nakita mo sanang may sakit si Nene. Ang wika sa lalaki. Gulat na gulat at nasasaktan. Hindi na hinintay ng dalagang sagot ni Edgardo at umalis. Naghinala na siya ng babaeng yun ay asawa ni Edgardo at si Nene ay ang anak nito. Pagkatalikod ay siya namang pagkawasak ng puso ni Veronica. Niloko niya ako. Umiiyak na sabi ng dalaga habang bumabalik sa kanilang dormitoryo. Isang maikling liham na pamamaalam ang sinulat ng dalaga para sa mga kaibigan at nagpa siyang bumalik sa probinsya pagkatapos mabigo sa una nitong pag-ibig. Tama nga si Lola. Nasa tahanan lamang langit nating may hirap. Realisasyon ng dalaga. Veronica! Kilalang-kilala niya ang boses na yun. Kanyang pagtingin ay inaalalayan ni Edgardo ang isang babae na may hawak na sanggol. Ihahatid ko ang aking kapatid at ang kanyang anak na si Nene. Paliwanag ng lalaki. Ganun ba? Natutuwang bigkas ng dalaga habang gumuguhit ang bukang liwayway sa kanyang mukha at sa halip na umuwi sa probinsya ay muling nagbalik sa pagamutan. Ngayon, hindi na siya nag-iisa, kasabay na niya si Edgardo. Ang pag-ibig nga naman kapag wagas at tapat ay talagang malalagpasan ng lahat ng paghihinala at problema.